magandang umaga po sa lahat. Good morning. At ako'y nagpapahinga. Nandito ako sa Kabukiran. Ayan. Ayan. Good morning. Ayan. Ako'y meron lamang mga ilang katanungan. Ay, magandang araw sa inyong lahat. At ako'y nandito sa aking farm. Woo! Ayan o. Wow! So, sa mga nagtatanong na eto, pupuntahan ko na yung aking farm na kung saan ay kahit papano ako na may kabuhayan sa buhay. Yan. Ito po ay aking lupain at pagmamay-ari ko. Ayan, lalaki na. So, kung makikita nyo yan, ay 360. Literal na yung matanaw mo, akin. Oh my God! So, Naku po, Diyos ko, di ba, Auntie Angelica? Oh, tuloy. mga nagtatanong na Ano? ito, pupuntahan ko na Oh. yung aking farm. Eto, yung ginagawa niya, palingon-lingon siya, malikot yung mata niya, baka mamaya merong nakikinig or nakasunod sa kanya. Kung saan ay kahit papano ako na may kabuhayan sa buhay. Sa kayabangan mong yan, Lucas ang nakapangalan? Diyos mio, Marimar. Ha? Sa kayabangan mong yan, dapat ang nakalagay dyan, Mangusin the farm. Di ba? Naku po. Yan. Ito, salamin pa rin. This is 3 days. Sige. Sir FLM, correct me if I'm wrong, this is only the preparation for day 1, right? Yes, this is only the preparation for day 1. You know, the very reason why I am here is because of my kinakapatid, Atty. Cherry Marie Veteran Salvador. Yes, supposed to be, I am in southern part of Luzon and onward to Visayas and Mindanao. But, you know, when she called me and told me that, you know, Francis, you belong here in Ramon. And the people of Ramon is also Filipino. And we think they deserve whatever the ordinary citizen receive from your foundation. So you better come here. So sa totoo lang, kaya ako nandito dahil yung initiative ng local government unit at ng kinakapatid ko na mabigyan ng hindi man karampatang tugon, kundi, you know, she wanted, and of course the LGU wanted the people of Ramon become productive. So how they can become productive kung malabo mata nila? Tama naman. Kaya nandito ako, hindi para pagsilbihan yung isa, kundi lahat na. Ha? Yan ay dahil sa sinserong inisyatibo ng kinakapatid ko, Ms. Atty. Cherry Marie Veteran, at of course, yung municipal mayor at ng buong LGU. Yun yun. Kaya yung iba, ng mga hypocrite bukas tatamaan kayo sa akin. Why? I'm gonna show you the true face of humanity. Hindi mo sino yung sikat, doon kayo, mga boploks. Ang ating pambutihing mayor ng Ramon Isabela, si Mayor Jesus Ladaran. Action speak louder than words. Ito namang isang nagpalipad, pagbigyan natin. Sabi niya, pakita ka na resibo ng plaisdaan niyo, sabi niya. Ayan. Ganun pa man, ikaw naghihirap, pakita ka na resibo ng plaisdaan niyo. Kaya sabi niya yan, ha. Sabi ni J. Bram, pakita ka resibo, plaisdaan mo yon. Ayan. Pakita ka resibo. Pwede mo, Francis. Talaga ka naman yung damo dito, boss, Francis. Pwede mo, Francis. Malalaki na. Ito po yung mga isda ni Francis Leo Marcos. Ayan.
maging caretaker ng Nino. Ayan o, ayan mga sila mo. Malaki na o. Ito ang palisdaan ni Francis dito sa probinsya. Kahit kulaong na sinasabi nila, ayan, na marunong maghanap buhay yan. Paano, J. Bram? O, di supalpal ka na naman. Di ba? Ito po ang sagingan ni tatay tuloy ni boss. Sagingan ni tatay. Ito po ang sagingan ni tatay tuloy ni boss. Sagingan ni tatay. Ito po ang sagingan ni tatay tuloy ni boss. Sagingan ni tatay. Wala paring limor. Uy. Ayun oh. Yan. Hindi ka makakapag-live tol. At siya ba? Here I come. Oh, here I come. Umiiwas na daw ako. Ito nga, yung 10 reason ko kung bakit ko na hindi ko no-content si Norman Mangusin, sasabihin ko ngayon, ha? At bago ko po muna pala sabihin yon, meron pong isang kalokohan na naman ginawa itong mga kalabasa vloggers na to. Itong mga sumusuporta kay Norman Mangusin. Ito, yung mga yan. Meron silang pinagkakalat na isang resort daw na pagmamay-ari ni Norman Mangusin. So mga kababayan ko, lalong-lalo na sa mga patuloy na sumusuporta kay Norman Mangusin, hindi ba kayo nakakalata na niloloko lang kayo? Ha? Kasi actually mga kababayan, may internet na po eh. May internet na po, mga kababayan, sa totoo lang. Dahil napakadali na lang po natin i-research o hanapin sa internet kung sino talaga ang may-ari ng isang establishment. Sa totoo lang. Oo. Kasi ito mga kababayan, ito sinasabi nila na pagmamay-ari ni Norman Mangusin na resort, hindi po si Norman Mangusin ang may-ari niyan. Hindi nyo ba nakita? Tintins Park and Resort. So ibig sabihin, Tintins. Merong resemblance kay Tintin yung park na yan. So syempre, research tayo. Huwag kasi maging uto-uto para hindi naloloko. Tandaan nyo, ako member ako ng United Talino Warriors at kami po ay anti-scamming. Ayaw po namin sa mga manloloko. 1 taon na kayong niloloko, hindi pa kayo nakakahalata. Ha? 1 taon na. Yung resort na yan, na Tintins na yan, sa Peña Blanca yan. Ang may-ari niyan, ang pangalan is Washington. Basta sigurado ako 100%, ang may-ari po ng park na yan, ang pangalan niya ay Washington. At meron siyang anak, ang pangalan ay Tintin. Okay? Anong ebidensya ko? Diyos ko, i-search ninyo sa internet. At ito po yung mga permits nila. Ayan ang mga permit nila. Sa mga permit po na yan na nakita ko, wala pong Norman Mangusin o Francis Leo Marcos ang may-ari dyan. Okay? Okay? Kita nyo, dito palang panloloko na. Kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kayo sa mga kalokohan ng mga to, talagang wala na kami magagawa. Sa totoo lang. O okay, ito yung 10 reason ko kung bakit hindi ko na kino-content si Norman Mangusin. My God! I hate Tukulaong!